Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates ha. Hindi po kasi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Okay? Kung hindi ka nakaka-relate, okay lang yan. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jane Tarot Reader. So, yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. Okay? So, simulan na natin. This is for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay, para sa mga Virgo. Three of Swords, Nine of Coins, ayan. Sana mag-comment kayo guys ha, sobrang ma-appreciate ko yan. Comments ninyo. Nagpapakita yan ng malaking suporta sa akin. The World, okay. Wait lang guys, ayusin ko yung... Okay, so I'm back. Ito yung The World. Isa ito sa lumabas sa iyong main energy. Okay, the way I see this, unti-unti mo nang, you are starting to look like parang a person na marami ang humahanga sa'yo. Pwedeng marami ang na-admire ka because ikaw ay naging, Nine of Coins. The Nine of Coins, this could be you financially, pwedeng ang daming ang tingin sa'yo, ang taas mo na, ang dami mo nang narating, ang galing mo na, yung iba, pwedeng nakapunta ka sa place, sa lugar, na, na parang pangarap nila or gusto nila. So, ito yung nagiging dahilan kung bakit ikaw ay hinahangaan. Okay? So, yung iba sa inyo, narating mo na yung mga bagay or na-achieve mo na yung mga ibang goals mo, plano mo, na gusto mong ma-achieve noon, nung iyong, let's say, nung kabataan mo, ano? And, kung titignan mo yung sarili mo ngayon, you feel complete, sabihin na natin a little bit satisfied, but, yung iba sa inyo, lalo na kung ikaw ay nasa isang relationship, pwedeng pagdating sa usaping relasyon, hindi masyado. Kasi the Three of Swords, this is showing to me, eto dalawa to ha, kung ikaw ay nasa isang relasyon, maybe you are not satisfied sa relasyon na meron ka ngayon, the Three of Swords. Okay? Yung iba naman sa inyo, pwedeng walang karelasyon or maybe you are whether you are in a relationship or hindi, may mga tao sa paligid mo ngayon na hindi ka satisfied sa kanila, the Three of Swords. This is your feelings regarding dito sa mga taong to. Kasi nakikita mo yung sarili mo, ikaw the world ka. Bakit itong mga taong to parang ganito sila? Okay? So, hindi ko masabi kung ito ba ay love-related, itong nararamdaman mo na ito, or career-related, pwedeng ganon. Maybe kung hindi love yon, yung parang nakikitaan mo ng kakulangan, this could be a person na may kinalaman sa iyong career. You know? And the Justice card is here. Okay? Kasi the Six of Pentacles, nakikita natin ito as ikaw na parang ibinibigay mo naman lahat Parang hindi ka naman nagkulang. You are the world. Ibinibigay mo lahat doon sa person na to or sa mga taong to, pero bakit ganito pa rin sila? Maybe tinatry mong you are trying your best na ma-achieve nila or makuha din nila yung mga bagay na gusto mong makuha nila, like maybe you are a boss, the Nine of Pentacles, and then gusto mong maintindihan nila yung mga bagay na makakatulong sa inyo, hindi actually more like sa kanya, pero hindi niya yun ina-apply sa sarili niya. That's your energy. You are the Justice card. You are someone na nagiging honest, no? Na kumbaga, para sa kanila masakit yon, pero sometimes, kailangan mo sabihin yung totoo para magising sila at saka para makatulong yun sa sarili nila. You know? Kumbaga, may mga times na kung mag-advise ka, kung magsalita ka, medyo masakit, pero yun kasi yung totoo at yun yung kailangan nila. Okay? This is like who you are as a person. Parang yun yung way mo para ipakita yung pagpapahalaga, pwedeng yung pagmamahal, or yung maybe some of you gusto mong at least man lang umayos itong taong to.
So, hindi natin masabi kung love ba yun or what. Pero generally, kasi pag Virgo talaga, pag nagmahal ganun eh. Okay? At saka ganun sila magpahalaga sa kaibigan, sa sabihin na natin sa mga tao sa paligid nila na mahalaga sa kanila, no? They are the people na sabihin na nating Virgos are perfectionist. Pero perfectionist sila in a way na kaya kanya kinokorek, hindi dahil para i-judge kanya or what. Iko-correct kanya kasi gusto niya na maging maayos ka or, maging maganda rin ang tingin sa'yo ng iba. Makuha mo yung respeto na para sa'yo. And Virgos are like that. So, nakukuha natin yung energy mo dito being a Virgo. Okay? So, sino itong person nakakonect mo pagdating sa love? This is love reading, guys. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Pag hindi ka nakaka-relate, huwag mong ipilit. Ibigay mo sa iba ang reading. Sino ba tong person nakakonect mo pagdating sa love? Okay. Wait lang, guys. Wait lang. Okay, so, eto na. Yung person mo is the Magician. The Magician, the Sun, and the Three of Wands. Well, the Three of Wands, nakukuha natin yung energy ng someone na malayo sa'yo. Someone who is, missing you. Namimiss ka nitong person na to. Itong person na to could be the Sun. The Sun, it feels like someone na kailangan mo. Kasi, you are the world. Alam mo, literal, ang mundo kailangan ng araw. Kailangan ng araw. Okay? And then, the Sun, lumalabas as yung person mo. Parang kailangan mo siya. Ito yung person na kailangan mo. Okay? And also, with the Three of Wands, pwedeng namimiss ka nitong person na ito. Or, na kikita ka niya. But with the Magician, pwedeng hindi siya nagiging open sa'yo or hindi siya nagiging totoo sa'yo, tapat sa'yo. The Magician is like, alam mo yung literal na magikero? Ayan, yung parang, iba yung pinapakita nila. They're playing tricks on your mind. Okay? Pwedeng maybe some of you, pinapakita nilang may care sila or wala silang care, but definitely, they do care a lot. Okay? So, okay. Alam mo, ang energy na kukuha ko dito, medyo malaki ang magiging effect sa inyo ng solar eclipse. Solar eclipse, ang nakikita ko kasi sa ngayon is, not the year 2024 solar eclipse. Yung naunang, look back, anong nangyari October 13, kung hindi ako nagkakamali, October 13, 17, yung solar eclipse 2023, nakaraang taon. So, what happened nung time na yon? Kasi nakikita natin, there's a possibility na may connection yon sa mga mangyayari ulit ngayon. Okay? Pero this time around, yung iba, may solar eclipse na paparating October, anong tawag dito? Ulyanin ako sa date, guys. Sorry about that. Mahina talaga ako sa date, sa numbers. So, basta around October, first week October, kung hindi ako nagkakamali, 3 or 2, mga ganun. 2024, eto, solar eclipse, magaganap siya, no? Pag sinabi nating solar eclipse, ganito ang itsura niya, no? For example, ito si mundo, ito si Earth. Okay, but this is just an example. Ito si Earth, ito si Sun. Okay? Ang solar eclipse, nandito sa gitna si Moon. Okay. So, mangyayari,
pag may solar eclipse tayo, nagtatapat si Moon at saka si Sun. Ngayon, tapos yung pinaka-shadow, or syempre, ang mangyayari si Moon, yung part na ito maliwanag, itong part na ito na natatamaan ng araw, and then yung likod, yun ang medyo madilim, at yung shadow ng Moon ay nakatama sa Earth. Okay? So, this solar eclipse na magaganap October 2024, okay, malaki ang effect nito sa iyo. Why? Pwedeng may mga parte or bagay na makikita ka ngayon na maaaring hindi mo nakikita noon. Hindi lang ikaw, but yung person nakakonect mo. Might be, there's this shadow side 'di ba? Parang ikaw, nakita mo yung shadow ni Moon. Okay? Na which is, hindi naman natin nakikita ang shadow ng buwan Ang buwan may shadow? Akala ko tao lang ang may shadow. Mga puno lang, ang mga bagay lang ang may anino. Yung Moon may anino din pala. At hindi mo alam, tinatamaan na pala yung mundo ng anino ng buwan. Na madalang makita natin na hindi mo napapansin, might be yung iba sa ngayon lang nalaman niya na may shadow pala ang Moon. Oo, ang Moon may anino na yun at tumatama sa mundo during the solar eclipse. Ngayon, nakita mo si shadow, hindi lang ikaw, na yung mga bagay sa paligid mo ang makikitaan mo ng shadow. Pag sinabi nating shadow, yun yung mga bagay na hindi mo nakikita noon, biglang makikita mo ngayon, in reality. And then, itong person na kakonect mo, ganun din ang mangyayari sa kanya. Might be, may mga bagay na magiging maliwanag para sa kanya, na noon hindi itong maliwanag para sa kanya. Okay? And the way I see this with the sun, pwede ngayon, kasi alam mo, hindi naman sinabi nating October solar eclipse, let's say October 3, no? Hindi naman natin sinabi October 3, dun lang niya makikita. Hindi. Weeks before, weeks after. Tapos ang effect niyan, pwedeng 6 months. From this solar eclipse, maramdaman. Depende yon sa natal chart mo, sa chart mo. Okay? Sa iyong astrological chart. Well, of course, magbubukas ako ng astrology reading if you want magpabook, or kung gusto mo malaman, pwede ako mag-concentrate sa astrological reading sa natal chart mo. Mag-open ako, madalang ako mag-open guys. Ngayon, sige, mag-open ako kasi medyo free naman ang time ko. For those who are interested, malaman yung kanilang natal chart. Kung gusto mo mag-focus tayo sa career, pwede tayo mag-focus dyan. Ngayon, ibibigay ko siya sa price ng 1,500 for career or 1,500 for love. Mamili ka doon kung saan mo gusto ako mag-focus, love or career. If you will avail both, pwede kita bigyan ng free palm reading or anong tawag dito? Pwedeng month reading, like for the month of December, November, October, mga ganun, bala ka na. But I can give you free pag in-avail yung dalawa. So, virgophilippines@gmail.com. Doon ka mag-message. Anyway, solar eclipse, balik tayo dito. So, napaka-importante nitong event na to para sa'yo, sa person mo, sa inyong dalawa, pagdating sa love, at hindi lang sa love. Yung iba, pwedeng ang effect nito, pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa career mo. May mga bagay kang makikita na, wait lang, bakit itong bagay na ito hindi nag-work out para sa akin? I think it's the right time. Now is the right time na tanggalin ito. 'Di ba? Ayusin ito, baguhin ito. So that's the energy. So ngayon, itong person nito, pwedeng may bagay sa connection ninyo na makita niya or nakikita niya na ngayon na noon di niya nakikita. Okay? Maaaring noon ang tingin niya, wala lang. Kaibigan ko lang yun. Wala lang. Pero ngayon, pwede ma-realize niya, ay, may something. Iba pala. Okay, so ano yung emotions ninyo sa isa't isa? Okay. Some of you do have here the 5 of Pentacles. So, nalulungkot ka.
The way I see this, yung iba sa inyo, financially, ang usapin kung bakit ka nalulungkot. Wait lang, guys. Okay, sorry about that. Medyo umayos lang ako ng pwesto, ano. Ayan. So, yung iba po, usaping pinansyal with the 5 of Pentacles. Kaya ka nalulungkot. Yung iba, pwedeng, may mga bagay kang gustong makuha, pwedeng gustong bilhin, pero ngayon, pwedeng financially, hindi, wala. Okay, kulang. Yung iba naman, pwedeng may mga gusto kang tulungan, financially, pero ngayon, wala. Yung iba naman, pwedeng may mga bagay kang gustong ibalik. Like, halimbawa, kautangan mo, gusto mo nang bayaran, ganito, ganyan. Pero financially, kulang. Hindi mo mabigay, hindi mo mabalik. So, alin man doon. But the way I see this, nagiging dahilan kung bakit ikaw ay nalulungkot ay usaping pera. Then you do have your King of Pentacles. Yung iba, kahit financially ay nagkakaproblema, pwedeng okay lang. You are still the King of Pentacles. Kumbaga, nasa iyo pa rin naman ang respeto ng iba. And, yun nga, pwedeng yung iba sa inyo, still stable ka pa rin naman. Oo, may problema regarding sa pera, pero hindi, as still you're stable person. The Judgment is here. So, nakikita natin ito as like you still shine. You know, iba pa rin ang tingin sa'yo ng ibang tao. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung iba, pwedeng mas mataas ang tingin ng tao sa'yo kesa sa kung ano ka talaga. Okay? And then you do have the Lovers. This is Gemini energy. Emotion mo para sa person na ito, you see this as, well, I don't know if this is like may nagbabawal ba sa yung mahalin tong taong to, or siya ito na may nagbabawal sa kanyang mahalin ka. Kasi ang energy is like a forbidden fruit. Nakikita natin itong the Lovers is like Adan at Eva, but the way I say this, yung ang mas energy ng apple yung nakukuha natin dito, which is it's a forbidden fruit. Nagpapakita as a forbidden love. So, pwedeng nagiging dahilan nito para ikaw ay masaktan. Okay? So, masakit para sa'yo magmahal ng hindi pwedeng mahalin. But, yung iba sa inyo, might be, pakiramdam mo, ito yung taong itinadhana sa'yo, or para sa'yo talaga, kasi the Lovers is here. It's like, ano na ba, alam mo, hindi ako nagtataka kung bakit mga more on soulmate connection na kukuha ko ngayon. Kasi bukod sa solar eclipse, meron tayong placement ng planets ngayon na medyo lumalabas, or ang shine, or nagsha-shine ang sun sa ating past, sa mga soulmate connection, sa mga taong may purpose sa buhay mo, sa mga taong spiritually connected ka. So, yun yung mga nakukuha nating energy ngayon. Okay? May kinalaman sa past, may kinalaman sa spiritual connections. So, emotion, person ito para sa'yo. The High Priestess is here. The Fool. Ayan, dalawang major arcana. At saka the Empress. Okay. Well, anyway, tatlong major arcana ang lumabas dito. Bottom of the deck is the Eight of Wands. Well, sabi ko nga sa'yo, itong person na ito, pwedeng nagkakaroon siya ng pagkagising sa katotohanan, sa connection, and then the Empress, this person sees you as the Empress. Ang ganda mo, ang pogi mo physically, ang ganda mo na ngayon, ang galing mo na ngayon, or ang dami mong improvements, hinahangaan ka nitong person na ito. This person is your admirer. No, ina-admire ka talaga niya. Gusto ka niya. Especially spiritually, pwedeng ngayon niya na-feel yung spiritual connection niya. Parang feeling nga niya, parang nababaliw na siya. Bakit ko iniisip to, di ba? Parang dati hindi ko to nakikita or naiisip. So, sabi ko nga, pwede ngayon na-effect na or nararamdaman na ng person nito yung effect ng solar eclipse. May mga bagay na hindi siya nakikita noon na nakikita niya na ngayon sa'yo, sa connection ninyo. So, what will happen in the future for the both of you?
I mean, can you see the High Priestess? Nakikita natin dito sa moon yung baba. Ay, nandito sa baba yung moon. Okay. So, in the near future. Well, I don't know kung nakita mo na yung chart niyo, yung dalawa ng person mo, pero nakakita tayo dito ng pagkakapareho. It's the same chart. Yeah. I mean, ang tagal ko nang ginagamit itong card na ito. But, I just noticed. Ngayon ko lang napansin. Katulad ng solar eclipse, ngayon ko lang napansin. Well, I'm definitely sure na hindi mo alam na ako'y nag-i-edit ng pictures, ng photos. For some of you, maybe may alam kasi of course nakakagawa ako ng mga pang cover photo ng YouTube at I'm the one na gumagawa noon. So, I'm also a photo editor. So, ngayon ko lang napansin na itong, placement ng fruits dito is parang pareho lang may pagkakapareho dito sa fruit dito. No? Particularly, itong tatlong ito na nasa taas. Ayan. So, parang, kinopya lang yan eh. Tapos, pag pinagdikit mo yan, the same fruit yan. Diba? Pareho lang ang pagkakaano. Kumbaga, parang itong part na ito sa pag-edit ng photo is itong fruit na ito ay kinopya lang at idinikit lang din dito to make this particular image. Okay, nagigets mo na? Okay? So, ano ibig sabihin nun? Pwedeng may pagkakapareho kayo ng placement ng person na ito sa planets ninyo sa inyong natal chart. Okay? And there's an impact. Ibig sabihin, marami kayong pagkakapareho ng taong ito, maybe even physically para sa iba. Pwedeng yung iba emotionally, yung iba ano ang view nyo sa mga bagay-bagay. Pareho kayo ng pananaw sa buhay. Pareho kayo na kung matulog kayo, ganito ang style niyo na matulog. There's this pagkakapareho sa placement ng person mo at ikaw. By the way, I am also doing synastry or compatibility reading. Pagtatapatin ko yung planeta mo at yung planeta ng person mo sa astrology at para malaman natin kung ikaw ay compatible dito sa person nito or ano yung mga pagkakapareho ninyo, anong purpose niya sa buhay mo, siya ba ay soulmate mo, twin flame mo, or what. I can do that. At ano ang purpose, bakit mo siya nakilala, ganun. At anong purpose niya sa'yo, ano yung mga lessons na kailangan ninyo matutunan sa buhay ninyo. Okay? If you want to know more about that, virgophilippines@gmail.com. Free ako ngayon, kaya sige, nagbibigay ako ng reading doon sa magpapabook. And yeah, the 2 of Cups, Queen of Coins, 7 of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Natawa ako kasi hindi ko alam kung ano yung question ko dito. Ano ba to? For the future? Yeah, I feel like this is for the future. Near future for the both of you. Kumuha ko ng cards, kaya lang nawala ako dahil dun sa marami akong sinabi tungkol dun sa biglang nagpakita sa akin. Okay. This is for the near future. Five of Wands. Okay. The Chariot and the 4 of Swords. Okay. Gusto ko i-clarify itong the Chariot. What's with the Chariot? Nalaglag, guys. Wait lang po. Okay, I'm back. The Chariot is here. So, yung the Chariot, kinlarify siya ng 3 of Coins and the 5 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Bottom of the deck, meron tayo ditong 7 of Swords, King of Swords. Okay. Gemini, Libra, Aquarius. Sa nakikita natin dito,
Okay. In the near future, magsimula tayo dito sa side mo. Well, remember you are the king of coins. So, hindi pa rin naman nababago yun. You're still the king of coins. You're still the queen of coins dito naman sa part na ito. So, ito nagpapakita ito sa akin as like you still being a person na financially you are also someone na very talented, lalo sa usaping pera. Yung iba sa inyo alam mo paano pagalawin or alam mo kung anong dapat gawin, or you know, you do know kung paano magbigay ng advice financially, lalo sa ibang tao. Pwedeng may mga taong pag nakita mo yung sitwasyon niya, kaya mong i-advise sa kanya kung ano yung mga bagay na makakatulong sa kanya para mas mag-grow pa yung pera niya. You know, you're that kind of person. Ganon ka pa rin in the future. Kasi nga, you do focus on details, no? And being a Virgo, you are someone na yung mga maliliit na detalye sa taong ito, whether yung talents niya, yung skills niya, pwedeng alam mo kung paano niya yung magagamit para pagkakitaan, you know? And the 7 of Coins, nakakita tayo dito ng this is money, but I don't feel like ready na siya i-harvest. You know, pwedeng meron kang pinagkakakitaan or like maybe even a sideline or business, kung iba sa inyo, na parang meron kang makikita dito na improvements. Meron kang makikita dito ng mga like nag-grow. But then hindi pa siya like ready na like makuha yung mga dapat mong makuha dun. So if this is a business, pwedeng hindi mo pa makikita mo siyang nag-grow, pero hindi mo pa mapakinabangan yung, but you're ready, you wanted to get etong mga kita or pera, might be ng maybe a business or sideline in the future. Parang gusto mo nang maramdaman, makuha, ganyan. But I mean, the advice for you, don't be too excited. Alam mo yon, mas masarap pa rin yung, mahirap maghintay. But, sometimes, mas masarap yung maramdaman pag hinintay mo siya, minahal mo siya. Katulad ng isang halaman, ano? Mas masarap kainin yung bunga kasi ikaw ang nag-alaga nun. 'Di ba? Hindi siya binili sa palengke. Hindi binili yung fruit niyan. Ikaw ang nagpalaki. Pag may sarili kang halaman, nakita mong bumunga or nagkaroon ng bulaklak, sobrang sarap sa pakaramdam, sobrang saya. 'Di ba? At saka ibig sabihin, malayo na yung narating mo. I don't know, but some of you might be someone na talagang medyo maybe you do have a business, or if not, something na maybe skills or talent na like pwedeng pinaghirapan mo, or like for example, bigay ko na lang na example si Yulo, yung like yung gold yung two golden ang tawag doon? Medalist natin, ayan. Nasa isip ko trophy. Golden medalist natin na sa gymnastic, ano? Hindi naman siya pagkapunta ng Olympics is nanalo agad siya, 'di ba? Mga ilang years pa bago nangyari na nanalo siya. So ibig sabihin, mas masarap yung pagkapanalo niya ngayon kasi nakaranas siya ng pagkatalo eh. Some of you, pati sa negosyo mo yan, pwedeng ganun. If you do have a business, if you do have a career, talents or skills na hindi agad siya nag-workout. Pero nakakita tayo dito, maghintay ka lang. I mean, be patient. Malayo na yung narating mo. And the Queen of Coins, you are already the Queen of Coins. You are the King of Coins. You are someone na mataas ang tingin ng tao sa'yo. Maybe dumating sa point na ang tingin ng tao sa'yo, ang baba mo. Maybe dumating sa point na parang halos hindi ka nila kausapin kasi bakit? Like, pwedeng bumagsak ka or naging ganito yung sitwasyon ng buhay mo. 'Di ba? Ang baba ng tingin nila sa'yo, pinagchismisan ka,
diba, dumating na sa point ng ganun. But now, katulad ng solar eclipse, there's something in you na nakikita nila na pwedeng mapapawaw sila kasi maaaring noon ginudge ka nila. And in the future, nakikita natin, you just have to be patient. You just have to be patient. Ito, pati sa usaping love. Diba? The Two of Cups is here. There's a relationship, connection. Relasyon, connection. Nakakarinig ako ng word na parang imposible pero magiging posible. Pero kailangan mo lang maghintay. Kailangan mo lang tiyagain. Okay? Kailangan mo lang tiyagain. What you have to do is to focus on yourself, self-love, self-care. Be happy sa kung anong meron ka ngayon. And you do have here the Four of Swords. This is yung person mo, no? Five of Swords, marami siyang changes na mangyayari sa buhay niya. Marami siyang kailangan pagdaanan. May mga bagay siyang kailangan niyang harapin. May mga bagay siyang, like katulad nga ng solar eclipse, makikita na hindi pa niya nakikita, pwedeng sa sitwasyon niya. Pwedeng hindi pa niya napapansin or nakikita masyado na I'm in a wrong relationship. Diba? Pwedeng hindi niya pa masyadong nakikita yan, or pwedeng nakikita niya na, nararamdaman niya na, pero pwedeng wala pang masyadong actions doon. But you do have here the Five of Wands, so in the future, nakita tayo na pagkakaaway, pagkakagulo in the near future sa side niya. And dahil dito, pwedeng magkaroon ng the Chariot, which is pag-alis, pag-iwas, the Chariot is a moving energy. The Chariot, Cancer energy, ito yung feelings niya, emotions niya. Guys, alam mo ba na si Mars, planet of action, is currently in the sign of Cancer. Okay? Sa mga hindi nakakaintindi, ganito kasi yan. Pag tumingin ka sa taas ng ganyan, makita mo halimbawa yung universe natin yan. Lagpasan mo si ulap, lagpasan mo si araw, lagpasan mo si ulap, Pag tingin mo, kunwari, nakikita mo yung universe. Okay? Ngayon, pag nakikita mo si universe, yung ulap na, yung kalawakan na yan, nandyan ay, sa part na ito, nandito yung Cancer. Kumbaga, yung mga zodiac sign is yung pinaka mapa sa taas. Okay? Di ba ang planeta nagmo-move, umiikot, ganyan. Sa sun. So, pag sinabi kong yung Mars is nasa Cancer, ibig sabihin yung planetang Mars, nandun siya sa side ni Cancer ngayon. Nakalimutan ko kung kailan ang alis niya doon. Pero habang nasa Cancer siya, Cancer is a very emotional sign. No? Napaka-emotional. And yung Mars is a planet of action. No? Nandyan yung tapang, yung lakas. So ngayon, dahil si Mars is nasa Cancer, kung ano yung emosyon ng tao ngayon, nandun siya magte-take ng actions. So, ito, pwedeng hintayin mo lang kasi itong person na ito, pwedeng dahil sa pag-aaway na ito, syempre, nagalit. Nagkaroon ng pagkakagulo. Number 5, dalawa yung 5 dito na nagpakita. 5 is big change sa numerology. Tapos, 5 plus 5 is number 10, which is, sa numerology, this is an ending number. So, there's a possibility na may pag-aaway na pwedeng maging dahilan para with the Chariot, umalis ang person na ito. Chariot, symbol ito ng Cancer. And Cancer, sinasabi ko nga sa inyo, is currently sa universe natin, sa astrological na usapin, Cancer is where Mars is. Mars is a planet of action. Planeta na kapag nandito siya sa Cancer, yung action mo ay naaayon sa kung ano yung emosyon mo. Okay? And, hindi na ako nagtataka kung bakit pwedeng financially nandyan ang focus mo sa career. Kasi financially, nakaka-apekto ang finances mo sa emosyon mo. Hindi ako okay financially Hindi ako okay yung aking bank account ganito. Yung aking savings paubos na. So, dahil naapektuhan ka, ang action mo ngayon ay nandun sa pera. Okay? Nandun.
May mga bagay kang gustong baguhin sa career mo because nakaka-apekto yung finances ngayon sa emosyon mo. So, yun ang effect ng planets na yun sa'yo. Okay, but anyway, yung iba, depende sa iyong chart. No? If you want to book a personal reading, open ako ngayon. Feel free to inquire. And then, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo malaman, etc. Career, love, and that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye. Sana mag-comment kayo sa baba. Sobrang na-appreciate ko yung comment, guys. Natutuwa ako sa mga nagko-comment. Yung iba sinasabi nag-blooming daw ako. Ang ganda ko. Thank you very much, guys. Sobrang nakakatuwa yun. Nakaka-boost ng confidence. At saka tingnan mo nagiging confident ako makipag-usap sa inyo, magsalita sa inyo. Kasi natutuwa ako eh. Ibig sabihin, na-appreciate yung ginagawa ko. Nag-effort ako. Ganyan. Na kahit madaling araw. Kinakarir ko talagang pakikipag-usap sa inyo dahil masaya yon, at saka nabibigyan ko kayo ng guidance. So, hopefully mag-comment kayo sa baba. Help our channel grow. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.